Panulit po natin panalangin, no? Sabi nga po ay magkaroon tayo ng mismong pari mula sa ating parokya. Sapagkat matagal na, may mga naging pari, yung bago pa humiwalay, ang balian sa atin. Pagkakataon na kung saan ay makita po natin. Pero pagkatapos nun ay mawala ng sumunod. So bahagi ho na kung saan ay sana po ay palagi natin isama sa panalangin. Pagkakataon talaga na medyo sabi na natin challenging mga gustong magpari. So, kung sino ngayon, meron tayong isang nakapasa. Kaya lang, ang iniisip ay yung ating gagasusin. So, kaya, dahil na lang yun, sana kung yun ay matutuloy, yun ay grade 11. So, dun siya magsisimula. Grade 11. Ako po ay nagsimula grade 7. So, yung uso pa noon ng yung mga bata pa, mga high school kung tawagin mo natin. So, pero kung kailangan natin ng patuloy na ilulog sa harapan ng may kapal, sapagkat sabi nga natin, mas marami ang hamon. At pero hindi ito lahat, yun po ay sa gitna ng maraming hamon, ay sabi nga po natin ay alam naman natin yung hirap ng buhay pari at yung mismong magpapari. Pagkakataon, kalimitan sa ngayon sa survey, ay kalimitan mga nagpapari ay marami ang alin. Yung mga mahihirap, may mga mahiyaman din naman na nagpapari. Kaya mas marami yung mga mahihirap. So, pagkakataon na kung saan yung makita po natin, medyo mahirap sapagkat kasi yung tinatawag natin boarding lodging at saka yung kapag kasi hindi natin ramdam yung boarding lodging kapag kasama ng pamilya. Kasi kasama na sa pamilya. Mas ramdam kasi yung sa seminary kasi mayroong boarding lodging yun every month. Well, of course, iba pa yung para sa tuition fee. Pero kaya kung sakali man na mayroong mga magpapari sa parokya nito, ay tulungan po natin. Kasama natin yung financial. Abutan nyo kahit pa paano. But do not expect. Kasi kung minsan yung iba na pre-pressure na kasi yung expectation niya kapag ikaw ay nagpari, automatic magiging pari ka. Dumudulog tayo na sana magkaroon ng pari. Kaya kapag walang pumasok sa seminaryo, walang magiging pari. Pero alam natin, hindi lahat ng pumapasok sa seminaryo nagiging pari. So, yun po naman yung makita mo natin. Baka sakaling tumugon sa panawagan ng may kapal. At maaaring yun yung kagustuhan ng Diyos para sa taong yun. At ipanalangin din po natin, sabi nga rito, maraming ani, ngunit kakaunti ang magkagawa. Tayo po dito, kapag sabi nga natin yung pangit, hati na sa tatlo. So, yung ibang mga parokya ay medyo mas busy sila. Dito ay hindi masyado. Kasi maliit na lang. Ilang barangay lang tayo ngayon. Aktibidad, Isla, San Jose, Salim, at saka Galala. 5 barangay lang. Ay kakaunti lang yung populasyon. So, bahagi at kakaunti rin yung
sabi nga po natin yung lugar, hindi katulad mo na talagang malalayo. No? Kasi yung Galalang, medyo malayo-layo ng konti. No? Ngayon, medyo yung daan doon ngayon ay nasisira kasi malalaki yung mga truck na dumadaan. No? Yung Sabado ay marami ng nasirang daan. No? Kasi nag-uulan pa, dumalambot yung lupa. Nakita yung nagbabasag yung kalsada. Malaki truck kasi yung mga dumadaan doon. So, bahagi yun na kung saan ay makita po natin, na pagsumikapan natin na ipanalangin, yung mga gustong magpari at yung mga pari, para manatiling pari. Pagkakataon na kung saan ay sana po ay may tulog natin sa harapan po may kapal. Sabi nga po ay, bakit hindi iba ay magpari? Well, dito hindi kaya yaman. Pagkakataon ng makita po natin, bahagi yun. Pagkat sabi nga po natin, ay wala talagang sahod. Mabuti pa nga yung regular employee, may sigurado siyang sahod, na sa kanyang pang-araw-araw na po ay may buwanang sahod. So, dito po ay, sabi nga po natin ay umaasa lang sa inyong mga pamisa. Pagkakataon. Kaya po yung tutusin yung pamisa yan. The rest, for the maintenance of the church, at saka sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Pero yung ginawa po yung makita po natin, pinakailangan natin. Kaya nga gusto ko ako sana na mabuhay yung mga apostolado ng panalangin. Kasi yun ang trabaho ng apostolado ng panalangin for the sanctification of priests. Yun yung ipinagdarasal ng apostolado ng panalangin. Hindi yung trabaho nila ay yung magdasal sa patay. Magdasal. Pero yung primary purpose ng apostolado ng panalangin ay sanctification of priests. Nakalagay po yun sa kanilang handbook. So, yun po yung debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Jesucristo para sa kabanalan ng mga pari. So, bahagi yun na kung saan ay idulog natin sa harapan ng may kapal. Kung minsan, kinukumpara natin yung pari sa mga born again. 6 months na ako, so born again, pastor ka na. 6 months lang. Sa pagpapari, taon mo ang binibilang. Medyo mabigat yung mga hinihingi ng pamantayan ng pagkilos. Pero, sabi nga ko natin, magsisimula yung lahat sa panalangin. And then, kapag mayroon ng mga magpapari, tsaka suportahan natin. Pero yun naman yung mauna, na idulog natin sa harapan ng may kapal. Ito ay matagal ng problema ng simbahan. Kahit anong panahon pa niya Jesus, sinabi na niya na marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya bahagi rin na alin, hindi ko lang sinasabi ito sapagkat ako ang inyong kura paroko. Pero yung paglago ng pananampalataya ay makikita rin sa suporta ninyo sa inyong kura paroko. Sino man ang inyong magiging kura paroko. Si bahagi yun na makita ko natin. Sabi nga kung minsan pagkakataon na matugunan natin yung higit na pagkilos na matulungan sa pagkakataon. Pagpapalagay lang natin ang Katoliko rin kay 15,000. Isa lang yung pari. Sa bawat parokya, parokya nito. Hindi lalo na yung malalaking parokya. Pagkamat meron din silang assistant. Pero yun yung nawa, makita natin yung patuloy na paglalagay
magpatuloy, lalong-lalo na ng alin. Ng pagdiriwang ng misa, no? Wala akong pwedeng makapagsimula, no, ng misa, no? Kundi pari, no? It is only to the power of the presence invested by God. Kaya po tayo nakapagdiriwang ng misa, ang pinakamataas na antas ng panalangin. Hindi yung paanyayan ay pinapahayag ng tunay kapag, no? Ipanalangin ninyo sa may-ari ng ugasan na magkaroon ng maraming manggagawa sapagkat marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Lalong-lalo na rin sa pagtugon natin upang higit natin maunawaan ang ating pananampalataya. Pero higit sa lahat yung makapagdiwang tayo ng misa. Bakit? Kasi sa loob ng misa, anong isang napakahalagang biyaya? Ang Diyos na sumasa atin. Kaya sa misa, higit na huwag natin kalimutan. Ngayon kasi, kung minsan nakatutok na lang tayo sa sermon, kasama yun. Pero higit sa lahat, ang biyaya ng misa alin, yung pagtanggap ninyo ng komunyon. Kasi, bakit to? Ayan, tinatanggap niyo yung Diyos. Physically, bahagi yung and wala akong ibang sekta na sasabing tinanggap ko ang Diyos physically. Sabihin lang nila, tinanggap ko sa aking isip, tinanggap ko sa aking puso. Pero hindi sa aking tiyan. So, yun po nawa yung makita po natin na kung saan ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya, isa po yung biyaya na sana po mapahalagahan natin. No? Na kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. So, tigit natin na kung saan ay nagiging kabahagi yan, lalong-lalo na sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Na ginagampanan higit sa lahat sa pamagitan ng mga pari. Kaya po, kung natusin, kung naiintindihan natin yung dakilang kahalagaan na ito, ay makatutulong ho, no? Na sana po marami ang maging mga pari. Dito po sa Laguna, ang kalimitang maraming pari dito ay Luciana at Paite. Yan po yung maraming mga pari ng mga bayan, at kutusin parokya na nakapagbibigay ng pari. Sana din po, ang ating parokya, ang Nuestra Señora Natividad, ay kung hindi man at least pinakamarami, at least continuously, no? Kasi kami, mamamatay na kami, no? Pero ibig sabihin, no? Bahagi ho na kung saan ay makita ho natin, no? Na sana makapag-produce, no? Yung parokya nito, ngayong panahon na ito, kasi kung yung papasok ngayon, ilang taon pa bago maging pari? 8 to 10 years. So, bibilang pa kayo ng 8 o 10 taon kung may papasok ngayon na magpapari. Kaya, sana rin, mayroon tayong supply kung maaari every year makapagpadala tayo ng pari. Kasi hindi naman lahat na ipinadala natin ay magiging mga pari. Pero kapag wala tayong pinadala, lalong wala tayong maaasahan. No? Kaya isama natin yun sa panalangin kasi tumigil na kung saan nagsisimula yung punla ng pagkakaroon ng bukasyon sa